trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking. Okay, dito na ako sa aking load. Galing na ako dito kahapon. Ngayon, let's do it again. Hindi na kaya masulot. May bit-bit na ako na low pro na trailer. Hulog ang trailer, oh. Yung load ay hindi dito, dun sa kabila. Okay. Compose. Alright, let's stop. You have 4 hours and 6 minutes of remaining drive time. Okay, load nila ako after ng lunch. So lalabas lang ako dito, paparada ako dun sa labas. Baka kasi marami silang mga load na ano. Bago kami mag-load ngayon, magluluto muna ako ng kanin ko dahil para pagkatapos mamaya sigurado pagod ako dahil maraming gagawin. So iinit mo, ito may muffin pa ako. Tawag dito, nagsasaing muna ako. And habang nagsasaing ako, nanonood ako sa vlog ni John Tigno. Yeah, so, nanonood ako sa mga vlog niya. Sa South Korea, as a welder. Bakit nag-welder ka sa South Korea? Yeah, so ako ay isang fan din ni John Tigno na taga Winnipeg lang din. Ilalagay ko yung channel name niya, panoorin nyo pa mga tips niya, paano kayo makarating dito sa Canada, yung mga gustong pumunta. Kasi marami siyang mga content about sa mga pathway. Sa akin, ang content ko lang more on tracking. Keep safe and keep on tracking. Loading nila atras. There's a couple more pieces. You go too much, then it pushes all back. Yeah, why don't you back up to the dock? Huh? See where we're at. Back it up Okay. to the dock. Kanin na merong
napakalaking fried chicken. Mamaya ako kakain dahil maglo-load muna kami. Stands down. And The jack. And we'll hook onto We're gonna hook this. that one. We'll hook onto that. Usually, I think that's where Jeff usually has it. And on the front. The front probably, we usually go off This of one? this. We Okay. usually chain right onto that and pull it down both Two, ways. just only 2 chains. Four. One, Usually 4 chains. 4 chains. That's it. Because we usually try to get it off get most of the weight off the tires, or try to at least pull it down Yeah. so that we're on stands, not on the tires, so it don't bounce. Yeah. As if you could put probably a regular strap Straps. over it if you wanted to. Where? Probably Here? if we get through. I don't know if we could get through. We probably could get through. Right through here somewhere. Right here you could strap. I can strap here. Yeah, you can get Okay. put corners here One and here. strap if you wanted another strap on there. One here. Okay. I'm gonna put straps here. Okay. Right. So you're gonna unload this one. You're gonna fold this one, right? Pushing forward. Yeah, we'll Okay. we'll back it right onto the trailer off the dock. Okay, so parang may pubian ako sa parking ngayon. Dahil yan nga, nakadalawang sabit na ako dun sa, hindi ako sumabit. Pangalawang beses ko na sinabitan, no, sa parking. So, ang ginawa ko ngayon dito, nandito ako ngayon sa Flying J sa Black River Falls, Wisconsin. Hindi na ako pumusta sa parking. Hindi na ako umatras sa parking. So mamaya lalabas ako, papakita ko sa inyo. And kanina nga pala, hindi ko na napakita yung pag-load ng equipment na vacuum unit papuntang Saskatoon. Kasi ang ginawa ko dun sa, tinanong ko muna yung lalaki kung pwedeng naka-on yung aking GoPro dahil gusto kong kunan yung pag-load nila dun sa vacuum dahil nga 0-0 talaga, as in inch by inch yung ginawa nila. Yung sa normal na dock doon siya pinasok, pero yung lapad ng gulong at saka doon sa trailer saktuhan lang talaga. So hindi ko na siya nakunan dahil nga ayaw nila, dahil baka daw makita ng government na baka may mali doon sa procedure ng kanilang pag-load, masita sila. So tama nga naman, so okay lang, at least ay nagpaalam ako kung pwede o hindi. So kanina habang na-load na nila, hindi ko na rin siya na-capture kasi nga ay nagmamadali din ako. Then tatawag pa ako ng permit. So yun, papakita ko sa inyo mamaya yung load nandito sa aking likod. Isa lang siya piraso papuntang Saskatoon. And yeah, sabi ko nga, nandito ako sa Black River Falls, Wisconsin. And mamaya papalipad din ng drone. No-fly zone siya. May area siya ng no-fly zone, but ano lang siya, yung wala ako dun sa dadaanan talaga ng aeroplano. Nasa radius lang ako. Para makita, gusto kong kunan yung ilalim ng tulay ng I-94, tapos dun sa ilalim ng ilalim. Iwan ko lang kung abot yung remote control doon, hindi na siya mawala ng signal. Doon sa ilalim ng tulay ko siya padadaanin. Kung kaya. Pero kung hindi, hindi natin gagawin. So yun, nakadalawang beses nga, no? Salamat sa mga nag-comment, salamat sa mga nag-likes. Yeah, hindi ko talaga kasalanan yan na atrasan ka. And gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Iwan ko lang kung tama itong gagawin kong paliwanag, but ayon sa aking yung dito sa Manitoba, no, sa Canada, example, ikaw yung inatrasan, tawag doon, medyo mabahaba to, ikaw yung inatrasan sa service, yung sasakyan mo, nasa parkingan ka, no, tapos inatrasan mo yung katabi mo, so kasalanan mo yun. Ngayon,
nakita ka ng nandun yung driver, kinuha yung mga information mo, then nag-file siya sa NPI, sa claim, mag-claim siya para ipa-repair yung sasakyan, wala siyang babayaran doon. Yung kagaya ako na inatrasan, wala akong problema doon. Wala siyang problema sa kanyang lisensya. Wala siyang gagastusin doon sa kanyang medyo mahaba itong paliwanag ko, pasensya nyo na. Wala siyang babayaran doon sa kanyang anong tawag doon, sa insurance, tawag doon, sa ginagawa ng kanyang sasakyan, kasi lahat insurance ang covered. So kahit ni singkong duling, wala siyang babayaran. Now, ikaw na naka-atras at na-damage din yung sasakyan mo, may damage yung kotse mo, no? Dahil na-atrasan mo, may pingkot din siya or malaki yung damage. Ikaw na nakabangga kasi may insurance yung car mo, magki-claim ka rin ng paggawa doon sa sasakyan. So pupunta ka ng NPI, magki-claim ka na naka-atras ka, then magtutugma na yan doon sa nag-claim na inatrasan mo at saka ikaw, kasi madaming mga kuskus balungos yan, mga tanong, pero madali lang naman. May bigay mo lang yung information, kasalanan mo, guilty ka, so computein nila yon kung magkano magiging gastos, titingnan ng mga taga-NPI, then bibigyan ka ng reference number. Ikaw na nakabangga, ikaw yung magagastusan doon sa deductible mo, kasi meron yung deductible na $200 at saka merong $500. So kung deductible mo sa insurance ay ikaw nakabangga, pero wala kang babayaran doon sa paggawa, ha? Wala kang babayaran doon kasi insured yon. Pero meron kang deduction na $200, babayaran mo yun kung ang deductible mo $200 or $500. Now, inayos yung sasakyan mo, wala kang binayaran. Ngayon, dahil ikaw yung may kasalanan, yung insurance mo tataas, yung license mo tataas, yung annual na license mo, no? Yung every year na babayaran mo license, tataas siya. Ang license dito, meron siyang merits na tinatawag, yung mga demerits, may 5 points. So, ang pinakamataas, 15 points, plus 15 points. Ngayon, nakabangga ka. Yung bangga na yun, yung isang aksidente na yun, 5 points yun. Diba? So 15 points, maganda yung record mo for 5 years kasi galing kang Pilipinas, nag-drive ka, may dala kang LTO certificate. So, meron kang plus 15 points, yun ang pinakamataas. Maganda yung binabayaran mo yearly sa yung lisensya, $30, $40, mababa yung insurance mo. Nakasabit ka ngayon, naka-atras ka ngayon, nakabangga ka ngayon, minus 5, tataas ang iyong insurance kasi nag-claim ka, di ba? Pinagawa mo yung kotse. So mag-automatic yun doon sa the next month pa, mag-i-effect na yung insurance mo. Parang ganun yata, or the next year pag nag-renew ka ng insurance mo, parang ganun. So minus 5 doon sa plus 15, minus 5, so plus 10 ka na lang. Plus 10 na lang yung merit points mo. Naka-atras ka na naman dahil tanga-tanga ka. Naka-atras ka na naman, nakadisgrasya ka na naman. So minus 5. Every accidente, minus 5. So hanggang sa umabot ka na ng 0. No? From plus 15, umabot ka na ng 0 na points. Na dun sa pinakamababa, wala na talaga. Dahil tanga ka pa rin, dahil careless ka masyado mag-drive, kaskasero ka, hindi ka attentive sa mga atrasan, sa mga parking area, no? Harurot ka ng harurot sa syudad, nakasagi ka na naman. So that's minus 5 again. So from plus 15, meron pa siyang bibigyan ka pa uli ng negative 15, pinaka-last. Okay? So minus 5. Kasi wala nang idadagdag doon sa plus 15, minus 5. So magiging negative 10 ka na, no? Kasi hanggang negative 15 eh. O dahil tanga ka pa rin, minus 5 na naman. So minus 5 na lang natira sa'yo. Doon sa minus 15 na yon, nakaltasan na ng minus 5, nakaltasan pa ng minus 5, minus 10 ka na. So minus 5 na lang natira. Dahil tanga ka pa rin, mamaya ko paliwanag ulit. Dahil naubos na yung minus 15 mo, from plus 15, naubos mo yon, from
yung minus 15, inubos mo pa rin, okay? Wala nang kakaltasin sa'yo, wala nang tatanggalin sa yung points. So, mangyayari dyan, baka ma-revoke yung license mo or ma-suspension yung license mo. Pag na-suspension yan, para maghintay ka ng ilang buwan, then every month, magbabayad ka na ngayon ng monthly, parang $200 monthly na yung babayaran mo. Kasi magsisimula ka na ng bago ngayon. Tataas ang insurance mo, wala kang lisensya, na-revoke or na ano. Kaya napaka-importante ng lisensya dito na walang gasgas. Yung sabi kong gasgas, ibig sabihin, pag may gasgas ang lisensya mo, kasi every time na mag-apply ka dito ng truck driver, commercial truck driver, class 1, every time na mag-apply ka sa mga malalaking company, hihingi sila na tinatawag na abstract record. So saan mo kukunin yung abstract record? Kagaya sa NPI, parang LTO, kukuha ka doon ng abstract mo na wala kang mga violations, wala kang alarma. Ganun din dito. So ngayon, nag-apply ka, meron kang nakasulat doon the last few years, may nakasulat doon, meron kang rollover, meron kang speeding ticket doon sa commercial vehicle mo. So yung ina-applyan mong company malaki, magdadalawang isip para kunin ka. Kasi bakit may mga speeding ka? Bakit may rollover ka? So ibig sabihin, hindi ka magaling na driver. Ibig sabihin, balasubas ka na driver. Kahit sabihin mo pang, oh, nangyari yan winter time, diba? Hindi mo lang pwedeng isisilod sa weather na yan. Hindi mo pwedeng kaltasan yung weather na yan ng -5. Ikaw pa rin, kasi ikaw yung driver. Alam mong weather ay pangit, so ikaw yung may control dun sa manubela. Hindi mo pwedeng isisi sa weather, diba? So napaka-importante ng lisensya ng class 1, lalo pag mag-a-apply ka or magja-jump ka sa another company, lalo pag may mga rollover ka na, mga jackknife, mga speeding ticket, lalo na yung number 1, yung speeding ticket, ayaw na ayaw ng mga kumpanya yan. Ibig sabihin, kaskasero ka, hindi ka sumusunod sa mga speed sign dyan sa highway, diba? Pero kung yung ang record mo lang ay nasa, hindi siya commercial, hindi related yung record na yun sa like nakabangga ka, one time lang nakabangga ka sa kotse, pero sarili mong sasakyan, hindi kasama yun dun sa ano, hindi nila i-count yun. Ang tinitingnan lang ng kumpanya, pag commercial yung kasama dun sa aksidente, okay, trailer, tumaob ka, trailer, high speeding ka, commercial. Pero kung nakasulat na din doon na naka-atras ako sa parking area, gamit ko yung service ko, okay lang yan. Okay lang yan. Pero yung lisensya na yon, -5 na yon, bago mo makuha yon, bago matanggal yun sa record mo as doon sa driving abstract mo, ay after 5 years. After 5 years basta matatanggal. Then after 5 years, hindi babalik yung kinaltas nila na -5. Ibabalik sa'yo 1 point. After 5 years, 2 points. Siguro after 3 years, 3 points. Hindi yung, kinaltasan ako nung na-aksidente ako 5 years ago, -5. So after 5 years, ibabalik na nila sa akin yung -5 na tinanggal. Hindi ganon. 1 point lang yung ibabalik nila. Matagal mong i-recover ngayon yung points mo na plus 15. Di ba? So kaya, lagi nyong ingatan ang inyong lisensya. Ako, walang problema sa akin. Nung inatrasan ako nung una, walang question yung company sa akin. Wala silang tinanong bakit. Ang sinabi lang sa akin, kumuha ka ng maraming pictures, many as you can, isend mo sa amin. And kagandahan nga, merong mga dashcam yung aming mga truck. Kaya mahalaga din na mag-invest kayo ng inyong dashcam. Magkano lang ba yan sa Amazon, sa Lazada? Mag-invest kayo ng inyong dashcam, $100, $150. Makakasave yan sa inyo, makakatulong yan sa inyo. Wala nang daming kuskus balongos. Kasi ang nangyari, like example, sa parking area ka, wala kang dashcam. Wala kang dashcam, okay? Nag-shower ka. Pagbalik mo, may gas-gas na yung truck mo o may damage ng truck mo. Walang witness, walang gustong mag-witness sa'yo. Walang CCTV. Paano mo papaliwanag ngayon? Di ba? Paano mo papaliwanag sa kumpanya na galing ako shower, sino maniniwala? Kasi lahat ngayon, puro dapat may ebidensya. Di ba? Bago ka mag-akusa, bago ka mag-file ng case, bago ka mag-claim,
dapat may ebidensya ka. So, mahalaga mag-invest kayo ng inyong dashcam. Kahit sa inyong sariling kotse, sa unahan at saka sa likod, merong nabibili dyan sa Amazon na magagandang mga dashcam. Di ba? Lagay ka sa huli. Magkano lang? $350. Nag-grocery ka. Pagbalik mo, may damage na. So, makikita mo dun sa dashcam. So, sa akin, walang problema. Wala silang yung Q-line, wala silang tanong na, oh, nakadalawang beses ka na. No. Hindi ko naman kasalanan eh. Ginusto ko ba yun? Di ba? Hindi ko naman ginusto. Natutulog ako ng araw na yon. Anong gabing iyon? Inatrasan ako ng isang driver na for sure patig na siya, pagod na siya. So wala akong pananagutan doon. Wala silang daming tanong sa akin. Hindi ako malas. Sila ang minalas. Sila ang minalas, hindi ako. Nagkataon lang, nakadalawang hits ako. Nakadalawang sunod-sunod. So siguro kailangan ko nang baliktarin yung damit ko. Or ano ba yung sabi nun? Sa Japan daw na ang pamahiin nila ay pag ganyan na minamalas ng konti ay magbubod ng asin or mag-ano ng asin. I don't think so. Dumadating talaga. Hindi akong malas doon. Hindi ko paninindigan, oh malas ko naman. Hindi ako malas. Yung driver ang malas talaga. Kasi siyang umatras eh. Siya, ang lisensya niya mapiktuhan. Kung sarili pa niyang truck, mapiktuhan yung insurance niya. Pati yung babayaran niyang kanyang lisensya. Di ba? So, yun lang yun. Sana lang tama yung paliwanag ko. Sana naintindihan niyo. Sana tama. And kung may mali man ako sa sinabi ko, then mag-comment na lang kayo. Then, so be it. Okay? So, papakita ko muna sa inyo. Medyo mahaba yung explanation ko. And papakita ko lang sa inyo itong load ko ngayon. Pasensya natin. Hindi ko naipakita yung pag-secure and yung pagkarga. Maganda sana dahil 0-0 yung pagkarga nila. Talagang dikit na dikit. Hindi naman siya ganun kalaki. And ang nangyari nga, sabi ko, sa unahan yan, bumalik pa ako ng Illinois para kumuha ng low pro na trailer dahil nga kung gamit yung regular step deck, aabot siya ng 15.7 yung height. So sasabit siya sa mga tulay dito sa dadaanan ko papuntang Minnesota, Wisconsin papuntang Minnesota hanggang North Dakota. So napalit ako ng low pro para 11.8 plus yung height ng low pro. So yun lang yung aking height. So saktong-sakto ako sa mga tulay sa interstate. Tara! Okay, so ito yung aking load. Vacuum unit siya. Para sa Saskatoon, yan o. Yun ang sinasabi kong 0-0 yung lapad ng trailer o. Hindi siya overweight. Yeah, saktuhan lang talaga. Okay, may sobra pa nga to o. Pero yung sa gilid niya, hindi siya overweight. Sakto lang. Buti mahigpit yung pagkatali. Then yeah, dito na nga ako nagparada dahil for sure wala na namang aatras dito, no? Dahil ito yung entrance ng Flying J. Lalabas sila, papasok sila, then lalabas sila. So wala na naman sigurong aatras pa dito. Meron na akong phobia ngayon sa mga nagpa-parking sa gilid-gilid. Yan, mahigpit siya. Alright. So ito lang yung karga ko pabalik. Isang unit na vacuum papuntang Saskatoon. Then nilagyan ko lang siya ng oversize dahil oversize yung height niya. Dahil yung limit lang sa interstate or sa Canada, sa Amerika ay 13.6. So yung height niya lahat umabot niyang 14 foot 5. So oversize siya sa height, not sa width. Hindi sa haba. Sa height lang siya oversize. Tingnan nyo dito, 0-0 din dito. Ang galing nga ng pagka-load nila. Dahil yung ginamit nga nilang loading dock, yung normal na kagaya ng mga trailer na ito pag nagkakarga o nag-unload o naglo-load.
Pinoy trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking.